Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 30, 2025. Talagang ang issue ng korupsyon ngayon, lahat na pag-uusapan sa bawat sektor ng ating lipunan, kasama na dito ang showbiz. Ito nga pong si Ogie Diaz, isang dakilang chismoso. Hindi lamang showbiz po ang kanyang pinapansin ngayon. Talagang sa bagay, simula po nung pumasok sa politika pangnasyonal si Leni Robredo, naging aktibo na itong kakamping na si Ogie Diaz eh. Pero dito po sa particular na issue niya ngayon, binanatan niya ito pong si Senador Rodante Marcoleta. Ano ba yung mga sinabi nitong si Ogie Diaz? Pag-uusapan natin yan maya-maya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. At simulan po natin ang ating pag-uusap dito po. Sino po yung nakikita ninyo? Ito po ay si Congressman Paulo Henry Marcoleta. Pero mag-ingat po tayo kasi baka artificial intelligence lamang po yung kumakalat o viral po na video na ito kung saan magsasayaw nagsasayaw yung mala o kawangis o ewan ko kung ito po ba si Congressman Marcoleta. Eto tingnan po ninyo, pakinggan po ninyo, may salo pa ng musika. I-off na lang natin yung music pagka maka-copyright tayo. Ha? Ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Mga tol, ano sa tingin nyo? AI kaya yan? Pero mag-ingat po tayo Baka AI kasi. No, hindi, pinapasaya ko lang yung umaga natin. Si Richard Poronda Heydaria naman kasi, sa dami-dami ng isi-share, ito pang nagsasayaw na AI o hindi ko alam kung totoong si Congressman Paulo Henry Marcoleta eh. Pero dako po tayo ngayon dito po sa pagbanat ni Ogie Diaz. Ito po kasi ang balita mula po sa Bandera. Sabi po dito sa headline, Ogie Diaz, tinira-tira si Marcoleta. Dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. Ito po ay binalita noong September 18, 2025 pa. Pero ngayon lamang po dumating sa radar ko eh. Kaya isingit natin sa ating pag-uusapan. Matapang na binanata ng talent manager na si Ogie Diaz, si Senador Rodante Marcoleta dahil sa umano'y patagilid na pagprotekta sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sinang-ayunan ng host at content creator ang mga naglalabasang post sa social media na nagsasabing tila kino-cover up ng senador ang mga kasong ibinabato sa mag-asawang government contractor. Nirepost ni Mama Og sa kanyang Facebook page ang isang video clip kung saan ipinapaliwanag ang tila pagtatakip daw ni Marcoleta sa mga diskaya kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Sa caption na inilagay niyang sa kanyang Facebook post, binengga nga niya ng bonggang-bongga si Marcoleta at inalala pa ang pagsasara noong ABS-CBN dahil hindi na na-renew ang kanilang prangkisa. Matatandaang noong May 2020 nang tumigil sa operasyon ang ABS-CBN matapos mawala ng bisa ang 25 taong legislative franchise ng network matapos mag-no ang 70 congressman sa pagbibigay ng prangkisa kabilang na si Marcoleta. O yan po hirit ni Mama Ogs. Senador Marcoleta, dapat kung gaano ka kagalit sa ABS-CBN noon kahit wala namang ninakaw na pera sa kaba ng bayan, dapat mas galit na galit ka sa mga diskaya. So ang tanong lang na madalas kong mabasa sa mga comment section, nagkabigayan ba? Ang pahayag pa ni Ogie. Bago ito, binanata na rin ni Mama Og ang senador dahil sa agaran nitong pagdedesisyon na ilagay sa Witness Protection Program ang mag-asawang diskaya. Pero nakarating na kaya sa radar ni Ogie Diaz yung bagong issue kay Marcoleta? O connected pa rin naman pala dito kaya hindi rin natin masasabing bagong issue eh. Dahil ang issue kay Marcoleta ay kasama na ngayon ang kanyang may bahay na si Mrs. Edna Marcoleta. Bagamat pinagtatanggol ng mag-ama ang kanilang minamahal, asawa at ina, mukhang samot-sari po ang naging reaksyon dito ng publiko. Kaya hindi tuloy maiwasan na isipin na merong conflict of interest. Maganda po yung vlog ni Fiscal EJ tungkol po dito balance yun. Mamaya i-share ko po sa inyo. Pero bago natin ipagpatuloy further ito pong pag-uusap dito, nagpahayag na po ang
insurance company na nadadawit dito, ang Stronghold Insurance Company Incorporated. Actually, ito po ay shared post ni Rodante Marcoleta sa kanyang Facebook page. Pero dito po sa balita na ating babasahin mula po sa billionario.com na rin, misleading and unfounded. Stronghold denies links with Discayas, defends Edna Marcoleta's independent director role, highlights 65 years of integrity. Ito po yun yung mismong post ng Facebook page po ng Stronghold. Shinare po ni Marcoleta kahapon sa kanyang Facebook page. Ito po Yan. Hindi, dito na lang natin basahin mismo as is para hindi na tayo dumaan sa balita. Dito na tayo sa mismong post ng Stronghold Insurance Company Incorporated. Hindi na po natin maitatagalog ito kasi naka-photograph siya. Statement of Stronghold Insurance Company Incorporated. This is in response to the recent misleading and unfounded public statements made by Billionario News regarding Stronghold Insurance Company Incorporated and Mrs. Edna M. Marcoleta. For the past 65 years in the insurance industry, Stronghold Insurance has always upheld the highest standards of integrity, transparency, and accountability in all its operations. We have always been committed to protect, to serve, and to remain dependable at all times for the insuring public by building trust, ensuring protection, and creating lasting impact in people's lives. Our unwavering commitment to pursuing excellence has defined our 6 decades of hard work. In short mga tol, sa unang mga litanya nito pong pahayag ng Stronghold Insurance Company, ini-establish po nito sa persepsyon ng publiko kung gaano po sila katiwa-tiwala at merong integridad na insurance company. While Stronghold recognizes and respects the important role of a free press and media in our society, the recent news from Billionario, however, tends to discredit the integrity of our company. Thus, through this statement, Stronghold sets the record straight for the knowledge and guidance of the public. Siyempre, kailangan po natin balikan ang partikular na balita na yan para kahit paano hindi po tayo maligaw. Ulitin po natin ang pakikinig doon po sa pasabog ng Billionario News Channel last Saturday evening. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa notarized acknowledgement na nakalap ng Billionario News Channel, personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Etong issue na ito, hindi ito sinagot na mag-amang Marcoleta. No? Ang sinagot lamang nila yung issue sa Stronghold. Pero dito po, wala pa silang statement dito kaya sana mapakinggan din natin. Pero, syempre, independent director din naman ng posisyon kaya baka ganun lang din ang magiging mga komentaryo nila. Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million. Mas dito tayo dapat mag-focus kaysa si Stronghold mga tol. Kasi yung pinapaliwanagan nila Marcoleta na Stronghold, hindi natin alam kung ano yung particular na in-insure nito na project ng mga Diskaya. Pero dito, specific, naglabas ng dokumento ang Billionario News Channel. Tahimik dito ang mag-amang Marcoleta. Ano ba ang kaugnayan nito? Kasi ito po ay proyekto ng ating gobyerno through DPWH kung saan ang kontraktor ay ang mag-asawang kumpanya na mag-asawang Diskaya. At non-existent po ito. Ito po yung inilabas sa pasabog ni Senator Ping Lacson na Ghost Project somewhere in Mindoro. Para sa elite general contractor, kumpanya ng mga Diskaya.
Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Yan. Dapat dyan tayo mag-focus, ano? But anyways, balik tayo dito po sa pahayag ng Stronghold. Mrs. Edna Marcoleta as an independent director. Mrs. Edna Marcoleta, the wife of the incumbent Senator Rodante Marcoleta, was elected as an independent director of Stronghold Insurance in February 2024. Blah, blah, blah. Sabi ko nga, dapat mag-focus tayo dun sa isang insurance kaysa dito kasi yun yung binanggit mismo sa balita na di umano'y na merong ghost project no? Kaya malaki po yung maaaring magiging pananagutan ng insurance company na yon if ever na dumating na sa punto na sisingilin na ng gobyerno ang nabanggit na proyekto, no? Yung bond. Kasi ang sistema pala sa mga ganyang sitwasyon, magkakaroon talaga ng insurance para kung sakasakaling magkaroon ng problema yung kumpanya, ang hahabulin po ng gobyerno ay yung insurance company. Tapos yung insurance company na lang ang habol dun sa kumpanya. Ngayon, sa mga pagtatanong po kahapon kay Senador Rodante Marcoleta, nag-init po siya. No, maraming mainstream media ang nagtanong po sa kanya, nagpapaliwanag siya, si Aljo Bendia napanood natin, sina Jerry Baha and Anthony Taberna napanood din po natin, at hindi natin napanood ng buo ito pong interview ng Abante. Pero nagkaroon po sila ng mainit na diskurso diyan At ito po 'yon. Panoorin po natin. Independent nga. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin. Hindi pinag-uusapan ng gano'n. Wala akong connection doon. Ang asawa mo, independent. Yun nga po, asawa niyo yun So, nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung mga sinasabi mo kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tama. Inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami rito ng tanga. Si Senador Rodante Marcoleta naman kasi nakakalimutan niyang siya ay senador, hindi naman vlogger na katulad ni Tapua na pagka may mga DD sheets tinatawag na tanga ang mga DD sheets kasi inuunahan ako ng mga DD sheets ganun lang naman yun dito siguro kung DD sheet tong kausap mo, Senador Rodante Marcoleta, saka ka magbitiw ng salitang tanga hindi, journalist yung mga kausap mo rito. O diba? Ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa May punto naman siya, di ba? Hindi niya nga masagot yung word na delikadesa. Ngayon, ano ang latest na balita dyan ng Billionario News Channel? Kasi kine-question sila ni Rodante Marcoleta. At ito na rin po yung parang summary ng nakaganapan po sa Senado kahapon. Tunghayan po natin ang balita na ito. Umalma kay Senador Rodante Marcoleta sa report ng Billionario News Channel kaugnay sa umano'y koneksyon ng kanyang asawa sa mga diskaya. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, ano ang pahayag ni Senator Marcoleta? Sumalang kanina sa plenaryo sa Senator Rodante Marcoleta pero hindi nito binanggit yung naging report tungkol sa naging kaugnayan ng kanyang asawa sa mga insurance firm na nakatransaksyon ng mga diskaya at sa halip binanatan nito si dating House Speaker Martin Romualdez. Ikinagali ni Senator Rodante Marcoleta ang naging report ng Billionario News Channel tungkol sa kanyang asawa. Sa report, lumitaw na bahagi si Mrs. Edna Marcoleta ng Board of Directors ng dalawang insurance firms na nakatransaksyon ng Diskaya-owned companies. Una riyan ang Stronghold Insurance, kung saan siya ay independent director. Ang ikalawa ay ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation, kung saan kabilang din si Mrs. Marcoleta sa 2023 Board of Directors nito. Sabi ni Senator Marcoleta sa programang Parekoy ng Abante, wala raw pagmamayari ang asawa niya sa Stronghold. At tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance.
ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Ganito rin ang reaksyon ng kanyang anak na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Hindi raw co-owner si Mrs. Edna ng kumpanya. Dito, alam nyo mga tol, sabi nga ni Fiscal EJ sa vlog niya, legally correct naman na maaaring legally walang conflict of interest pero morally and ethically speaking, doon na papasok ngayon yung problema. Anyway, tuloy muna natin ang pakikinig dito sa balita. Wala rin daw material ties, substantial shares, galaw sa sales at marketing, at maging significant relationships ang kanyang ina sa mga stakeholder ng Stronghold. Pero hindi binanggit ng aming BNC report ang pagiging co-owner ni Mrs. Marcoleta. Wala rin kaming inilatag na material ties o insider activities ng asawa ng senador sa Stronghold. Sabi pa ng mismong kumpanya, qualified si Mrs. Marcoleta sa kanyang posisyon bilang independent director. Sa kabila ng reaksyon ng mag-ama, hindi sila nagkomento tungkol sa ikalawang kumpanya na aming binanggit na Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Naglabas ito ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor na kumpanya ng mga diskaya. Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River sa Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na nasa 192.9 million ang halaga. Ito ang parehong proyektong pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed sa DPWH website pero wala silang nadatnan sa mismong location. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Grounded ang aming report sa mga valid na dokumento mula sa DPWH at sa mismong mga kumpanyang nabanggit. Hiningi rin ng BNC ang panig ni Marcoleta tungkol sa kung conflict of interest ba ito, maging ang sa mga diskaya, bago ang pag-ere ng aming report kahapon. Pero pareho silang no comment. Taliwas ito sa naging pahayag ng senador sa Taricoy program ng Abante na hindi umano ito ginawa ng BNC. Alam nyo mga tol, yung pangyayari kasi na ito kaya nagkakahalungkatan dahil sa punto na itong si Rodante Marcoleta naging, ayon nga sa tanong ni Senator Lacson, why are you so protective with the diskayas? No? Kaya ang nagiging tanong na rin ng ating mga kababayang Pilipino, bakit ba mistulang pinoprotektahan nitong si Rodante Marcoleta ang mag-asawang diskaya? Simula po nung nag-appear ito, nagbigay ng salasay, pinagdiinan niya na siya pa yung nag-float ng idea para ito ay mailagay sa Witness Protection Program to the extent na yung diskresyon ng Department of Justice, particular ang secretary po nito, ay kanyang kine-question even to the fact na sinabi niya na pwede daw maging grounds ito for disbarment laban po kay Secretary Boying Remulla. At dahil po sa mga punto na yon, talagang nagiging kahina-hinala ang galaw ni Rodante Marcoleta. Tapos sa dagdagan pa nito pong mga chismosong post nitong si Ramon Tulfo kung saan sinambit niya doon na meron daw pong isang mambabatas na sa halagang 1 bilyon ay kinausap ang mag-asawang diskaya para protektahan sa Blue Ribbon Committee at ang napagkasunduan na lamang ay 120 million pesos. At dinagdagan pa ng several post ni Ramon Tulfo yon, pero ang pinaka tumatatak sa aking isipan ay yung pagtatanong niya kung naisaoli na raw po yung 120 million pesos dahil hindi naman daw naprotektahan ng nabanggit na mambabatas ang mag-asawang diskaya. Pero sa huling post noong si Ramon Tulfo doon po sa pagtatanong na yon, sinabi niya na hindi daw po yon si Rodante Marcoleta at according to his word, promise. Hindi daw po yon si Rodante Marcoleta. Pero feeling alluded noong last hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, direktang tinanong yan nitong si Marcoleta sa mag-asawang diskaya at ang sumagot si Curly Diskaya. Ang sagot ni Curly Diskaya, hindi po yan totoo, Mr. Chairman. Pero sino naman ang sasagot na aamin sa isang paglabag sa batas, ano, sa harap mismo ng publiko and most importantly, under oath.
Anyways, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pinky, hindi lang si Marcoleta ang bumanat kay Romualdez. Pinangalanan ni dating Senate President Jesus Cordero si Romualdez. Okay, sige, mamaya natin iduktong yung usapan na yan. Ngayon, puntahan po natin yung vlog ni Fiscal EJ tungkol po dito. Meron din vlog si Attorney Rene Bueno, hindi ko pa napapanood. Pero tingnan din natin. Para mas maunawaan po natin, bagamat may mga shared post na po tayong binasa kahapon tungkol dyan, pero mas maganda yung nagpapaulit-ulit sa atin eh. Parang si Attorney Enzo Recto, pag nagbablog at nanonood ako sa kanya, hindi lang yata 2 o 3 beses siya nagpapaulit sa kanya mga sinasabi. Pero at least natututo yung mga manonood po kasi tumatatak sa isipan ng kanyang mga manonood. Ika nga sa pagtuturo, isa sa mga kaparaanan ng pag-aaral ay repetitive learning. Ano? Yung uulit-ulitin mo yung mga bagay-bagay na hindi mo nauunawaan. Ito, panoorin po natin si Fiscal EJ dito. Good day po sa lahat. Si Fiscal EJ po ito. Alam nyo ba na sa bawat government infrastructure project like flood control projects, contractors are required to post a bond with an accredited insurance company? Think of this bond as a guarantee. Parang sinasabi ng contractor sa gobyerno, don't worry Mr. Government, kung pumalpak man kami, may insurance na sasalo. Yun. Now, kung successful ang project, Ganun pala yun. Ano? Kaya nga insurance. walang problema. Pero kung ghost project o substandard ang trabaho, gaya ng mga paratang laban sa Diskaya contractors, the government can call on the bond. Ibig sabihin, the insurance company will be obligated to pay the government up to the amount stated in the bond. Pero hindi ibig sabihin na talo agad ang insurer. After paying, the insurer has the legal right to go after the contractor to recover what it paid. Parang ganito, hoy contractor, sinagot namin yung damages mo, bayaran mo kami pabalik. Ang problema sa practice, mahirap na itong gawin. Kasi usually, by the time na maklaim ang bond, the contractor is already broke, insolvent, or its assets already dissipated. Kaya madalas, insurer ang naiipit at nalulugi. That means malaking risk talaga sa insurer kapag anomalous ang projects. Ngayon, ito ang malaking punto. If the Diskayas are convicted or if their projects are officially declared anomalous, the insurers who issued bonds to their projects could face huge claims. Millions, even billions ang pwedeng mawala sa insurance companies. Pero kung sakaling ma-admit ang Diskayas sa Witness Protection Program under Republic Act 6981 at mabigyan ng immunity from criminal prosecution, that changes the game. Nakukuha niyo yung idea, mga tol. Habang inuunawa natin yung ibinibigay na impormasyon sa atin ni Fiscal EJ dito, i-illustrate natin. Pasimplehin natin yung ilustrasyon. Ang gobyerno, kapag may problema yung proyekto, insurance company ang hahabulin. Ngayon, nagbayad yung insurance company sa gobyerno. Siyempre, meron silang agreement ng kumpanya na in-insure nila. Yung insurance company naman, hahabulin ngayon yung kumpanya. Paano yan? Kung yung mag-asawang Diskaya ay makasuhan o mabawi na yung kanilang mga ari-arian. O kaya, isauli nila ito prior pa sa pagtatapos ng kanilang kakaharaping kriminal na kaso. At yun yung pinipigilan ni Rodante Marcoleta rito na hindi daw mauna dapat ang restitution. Kasi ang nakikita dito ngayon, parang pagka mauna ang restitution, paano pa mahahabol ng insurance company yung mga kayamanan na yan na maaaring ibayad sa kanila kung saan mayroong interest, whether independent director or not, itong kanyang asawa. Diba? Nakukuha niyo po yung idea doon, mga tol. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Bakit? Kasi kapag immune sila, the government's ability to fully pursue them for liability may be weakened. And if the government can't effectively go after the Diskayas, that indirectly reduces the pressure on insurers to pay massive claims. Therefore, the insurance companies themselves have a financial interest in how this case plays out. Kung guilty at liable ang Diskayas, the insurers could lose big. Pero kung immune sila as state witnesses, mas magaang para sa insurers. And here comes the question of possible conflict of interest. Why? Dahil ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta, si Edna Marcoleta, ay independent director ng Stronghold Insurance. Pero ano ba ang ibig sabihin ng independent director? Under Philippine law, an independent director is a member of the board na hindi parte ng management, walang substantial shares, at walang direct hand sa daily operations or contracts. Ibig sabihin, hindi siya co-owner, hindi siya empleyado, at wala siyang hawak sa sales or marketing ng kumpanya. Ang role niya is mainly to provide independent judgment para may check and balance laban sa insiders at major shareholders. At usually,
limitado rin ang compensation, director's fees and allowances, not salaries. So in a strict legal sense, tama ang sinabi ng anak ni Senator Marcoleta na wala talagang direct connection si Mrs. Edna Marcoleta sa mga transaksyon ng Stronghold Insurance at ng Discayas. Pero ito po ang catch, public perception. Yan. Kahit limitado ang role niya, Yun ang masakit na katotohanan para sa mag-amang Marcoleta rito. Yung perception po ng publiko, katulad ngayon, nahuhusgahan talaga sila. Kaya ang better talaga dyan, for delicadeza, sabi nga nung host ng Abante Paricoy na yon, siguro bitiw-bitiw muna. No? I-inhibit niya ngayon yung kanyang sarili doon po sa committee na nag-iimbestiga partikular sa mag-asawang Diskaya at mga kumpanya nito. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. the fact remains, she sits on the board of the very insurer na pwedeng maapektuhan financially depending on the outcome of the Discayas cases. Now, isipin nyo ito. If Senator Marcoleta is seen to be protective of the Discayas and even actively pushed for them to be admitted into the Witness Protection Program, hindi po maiwasan ng publiko na magtanong, coincidence lang ba ito o may mas malalim na dahilan? People start to put two and two together. Although legally speaking, it may not be a textbook definition of conflict of interest, but ethically and politically, it raises questions of impartiality and propriety. Oh, ang ginamit pa lang na term ni Fiscal EJ, not morally, ethically and politically. Pero kasi may mga nagbibigay din ng aspetong moral dito na syempre lalong-lalo na kapag ang pinag-uusapan ano ba dapat yung maging akto ng isang tao. Sa bagay, sasum up na rin pala yun sa ethics, Sige, tuloy po tayo rito. At dito papasok ang mas malaking issue, public trust. Kasi sa huli, whether or not there is a real... nakalimutan ko pala. Kaugnay po ng pagtanga nitong si Marcoleta dito po sa host ng Paricoy. Delikadesa, parang may connection ako. Wala nga Naintindihan ba yun? Sige sir, salamat na lang po. Tama. Ayan. Oh, Kaugnay po niyan, kumalat po yung balita kahapon na magsasampa daw po ng ethics complaint laban kay Marcoleta. Ito pong host na si Marlo Dalisay o ang Abante Tonight, Kaya I'm not sure kung kumpirmado yan, pero kalat po ngayon yan. And sana, kasi hindi maganda para sa isang senador na ganun po yung magiging trato sa tulay po ng impormasyon para po sa publiko. Kasi alam niyo mga tol, napakahalaga ng papel ng mainstream media sa atin. Kaya ako, I always encourage our viewers na wag po tayong magdedepende sa mga vlogger na katulad po namin. Yung mga vlogger po na sinasabi na huwag kayong manonood sa mainstream media, mga bayaran yan, mga manloloko yan, mga sinungaling yan, fake news yan. Huwag po kayong maniniwala sa mga yon. Sapagkat kaming mga vlogger, kahit sila, kumakalap din naman sila ng impormasyon sa mainstream media. Tapos sisiraan mo yung mainstream media. Kaya dapat, balansihin po natin. Kung may tiwala kayo sa mga vlogger, siguraduhin nyo rin po na yung kanilang mga sinasabi ay founded sa katotohanan. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Fiscal EJ. conflict of interest, the appearance of conflict of interest is already enough to cast doubt on fairness. Yan. At sa mga ganitong issue, hindi lang legalidad ang mahalaga, kundi ang tiwala ng taong bayan. So yan lang po ang... Diba? Tiwala ng taong bayan, Senador Marcoleta ngayon, ang ini-establish dito dapat. Paano magtitiwala ang taong bayan kung yung may mga ganitong sirkumstansya na nagkakast ng doubt sa ginagawa ninyo bilang member, dati nga chairman pa kayo ng Blue Ribbon Committee Pero anyway, yan ay nakay Senador Marcoleta kasi hindi naman po siya pwedeng persahin ng Blue Ribbon Committee na hindi dumalo sa mga pagtitipo na yan. Pwede niya pong gawin yan base po sa kanyang personal decision. Ngayon, pakinggan natin ang mas malawak na paliwanag dyan ni Attorney Rene Bueno. Hindi ko pa po ito napapanood pero nakita ko lamang sa timeline ko at ito nga po. Conflict or coincidence? Pakinggan po natin si Attorney Rene Bueno dito. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi, sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-usapan natin ang isang napakahalagang konsepto sa ilalim ng insurance law, ang papel ng isang independent director sa mga insurance companies. Ito yung na pag-usapan natin upang malaman ninyo ano ba talaga ang kahulugan, ang papel ng isang independent director. So, sa ilalim po ng ating batas,
Ano ba ang sinasabi? Ano ba ang kapangyarihan ng isang independent director? Gaano ito kalakas? At paano ito maikukumpara sa kapangyarihan ng congressional oversight? Siguro naman alam niyo na kung ano itong oversight, no? Di ba? Dahil na-discuss ko na to ng mga nakaraan sa vlog ko. At higit sa lahat, paano ba nauugnay sa kontrobersiya ngayon ang pagkakadiskubre, no, na si Ginang Edna Marcoleta, asawa ni Senador Marcoleta, ay isang independent director ng Stronghold Insurance Corporation. Ang parehong kumpanya na kumukuha ng multimilyong kontrata ng insurance bonds para sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na pinupondohan ng taong bayan. So, mga kayubi, mga kabueno, saway-saway nating himayin to. Napaka-importante na malaman natin itong independent director at malaman natin kung paano tayo pinapaikot ng ating mga politiko at lingkod bayan. Ang independent director sa insurance firm, ayon sa Insurance Commission at sa Insurance Code of the Philippines, ay required yan no? Ang lahat ng insurance firms ay required na magkaroon ng independent director. At lalo na yung malalaking insurance firms. Ang purpose nito, ang layunin nito ay para may mga tao sa board na hindi konektado sa may-ari, hindi empleyado, at walang direktang business interest. Siyempre tatanungin nyo, bakit? No? Walang business interest. Sapagkat para masiguro na may check and balance sa pamamalakad ng kumpanya. Ang independent director ang magsisiguro na ang operasyon ay tumutugon sa best interest ng policy holders, stakeholders, at syempre ng publiko. At mahalaga yan. No? So, ang susunod na tanong naman ninyo is, ano yung mga powers nitong independent contractors or independent directors rather? Yan ay unang-una nakikilahok yan sa board meeting. Siyempre, director yan, kasama yan sa bawat board meeting. At may boto yan sa mahalagang polisiya at kontratang pinapasok nito, whether sa gobyerno o sa mga private entities. Tumutulong din yung independent director na magtakda ng risk management policies. At ito, yung sinabi ni Marcoleta kaninang umaga sa interview, independent contractor ay nagbabantay sa corporate governance. Isa yan sa mga importanteng kapangyarihan ng independent contractor. So sa madaling salita, hindi sila simpleng dekorasyon. May tunay silang boses at boto sa direksyon ng kumpanya. Napakahalaga ng kanilang kapangyarihan at role sa insurance firm. Gaano naman kalakas yung kanilang kapangyarihan na yan? No? Ngayon, kung gaano kalakas to ay tingnan natin no at ikukumpara natin no sa kapangyarihan ng ibang direktor no sa mga iba't ibang mga pribadong kumpanya. Ang kapangyarihan niya ay hindi kasing lakas ng majority stockholders. Pero may bigat ang kanyang boto lalo na kung usapin ng governance, compliance at major contracts. Kasi sabi ko nga kanina, ikukumpara ko to. At ang pinaka-best example of comparison ay yung congressional oversight. Very familiar na kayo dyan. Diba? Sa Kongreso, madalas magkaroon ng hearing no? Sa oversight committee. Ang Kongreso, kapag gumagawa ng oversight, tinitingnan nila kung paano ipinatutupad ng executive department ang ating mga batas. Wala silang direktang kontrol sa executive, di ba? Pero may kapangyarihan silang magtanong, mag-imbestiga, at magrekomenda ng corrective measures. So napakahalagang kapangyarihan yan ng independent director in comparison with the oversight committee ng Kongreso. So ganun ang independent director. Hindi sila may-ari ng kumpanya, pero sila ang nag-check kung tama ba ang ginagawa ng management. Kung ang oversight sa Kongreso ay bantay para sa taong bayan, ang independent director naman ay bantay para sa policy holders at integridad ng kumpanya. So siyempre, maraming mga kumukuha ng insurance at kailangan proteksyonan ng policy holders at para maproteksyonan na rin ang integridad ng insurance company. Ngayon, pumunta tayo doon sa influence. Yung potential influence dito, yung gray areas, no? Ito yung kontrobersiya ngayon dito sa pagiging independent director ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta. So, himayin natin. Kapag ang isang independent director ay asawa ng isang makapangyarihang director, no, makapangyarihang senador, hindi ba pwedeng magkaroon ng indirect influence? Ano sa palagay nyo? Halimbawa, kung ang Stronghold Insurance Corporation ay nagbibigay ng bond insurance sa mga kontrata
ng DPWH contractors. Ibig sabihin, bilyon-bilyong proyekto ang dumadaan sa kanila. Kung ang asawa ng isang senador ang nasa board, hindi ba pwedeng isipin ng publiko na may backing o proteksyon ang kumpanyang iyon? Tapusin nyo po yung vlog ni Attorney Rene Bueno sa kanyang YouTube channel. O yun lang naman yun mga tol eh. Iisipin talaga ng publiko na maaaring maka-impluwensya ito sa decision making ng both spouses, di ba? Kay Rodante Marcoleta at even dito po sa kanyang asawa na si Edna Marcoleta. Pero more so, mas interested kasi wala na tayong pakialam sa stronghold kung tutuusin eh. Dahil yan ay pribadong entity. Kung ano man ang kahinatnan ng kanilang kumpanya, kung malugi man yan dahil hindi na makabayad yung kanilang mga kliyente, wala na tayong pakialam doon. Pero may pakialam tayo dito po sa parte ni Senador Rodante Marcoleta. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay ang anomalya sa flood control projects kung saan sangkot ang mag-asawang Diskaya at mga kumpanya nila. Pagka ini-impluwensyahan ng isang senador, I am not saying na gano'n ang ginagawa nitong si Rodante Marcoleta, maaari po itong maka-apekto doon sa outcome ng investigation. Like, sabi nga niya, siya yung nag-float ng idea para maging witness or mailagay sa witness protection program ang mag-asawang Diskaya. Ilang beses na po itong napakinggan natin, nabasa at uulitin ko po dito sa ating programa ngayon na kapag ka ang mag-asawang Diskaya ay mailagay sa witness protection program at ang DOJ ay pumayag dito, di ba? Hanggang sa extent na ito'y maging state witness, aprobahan ng korte. Ganun ang mangyayari dyan. Yung pera ng taong bayan na ninakaw di umano na mag-asawang Diskaya, hindi na po natin marerecover. Di ba? Pabor na pabor sa mag-asawang Diskaya and somehow pabor sa insurance company. Kasi kung mapapatunayan na ghost project at gano'n naman talaga ang nangyayari ngayon, napakadali ngayon para sa insurance company na maging accountable ang Diskaya spouses. Sila na lang ang hahabol doon sa Diskaya spouses sa mga kumpanya nito. At makakapagbayad syempre ang Diskaya dahil wala namang nakuha sa kanilang kayamanan, hindi naman nila ni-restitute ang gobyerno. Kaya kahit anong sabihin nitong si Senador Rodante Marcoleta, gano'n na gano'n ang magiging perception dito ng publiko. Ano sa tingin ninyo mga tol? Kayo, ano ang masasabi nyo tungkol po sa pinag-uusapan po natin nito? Dapat bang palagpasin ang mga pagkilos at pananalita nitong si Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon Committee at iba pang fora? No? Siya ba ay dapat sang-ayunan ng mga Pilipino? O rather, tuligsain dahil mukhang meron po siyang pinapanigan dito na group of individuals at hindi po ang taong bayan. Shoutout po sa lahat po ng ating mga manonood at bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, syempre, babasahin ko po ang inyong mga komento at shoutout po. No? Salamat sa how many likes we have now? 786. No? Salamat po sa mga nagla-like. At i-delay ko lamang po ang pag-comment nyo ng 60 seconds para hindi po ako mahirapan. May mga paulit-ulit po kasi nagko-comments Kaya okay lang naman na magpaulit-ulit, pero yung, iba-ibang mensahe, okay lang yon. Pero yung paulit-ulit na mensahe, parang flooding po yon. Kaya hindi po maganda para sa mga kapwa nyo na rin manunood, mabigyan ng pagkakataon yung lahat na mabasa at ma-shoutout ang kanilang pangalan. Sa 5,000 plus na manunood po natin na natitira, maraming salamat. Shoutout po kina Pe Apolinario, Tessie Lumibaw, Elorde Alpero, Edgar DP, Jobert Agfoon, Soli Apid, Parsane Porger, Alan Abuda, Pau Rosimo, si Raymond Albasin, Silvia Latorre, Pad TV, Mary Ann Tolento, Albert Granada, Habib Yuno, Marilyn Maala, P8 Story Moto, Joe Ramoso, Marilyn, Jana Calonia, Carta Monica, Marlene Antolin, hindi dapat siya matanggal kasi laging galit at hindi siya makabayan. Di ko gets. Owen Guiliano, Emily Sabiniano, Romeo Ombao Jr., hindi yan pwedeng palagpasin. Asuhan din yan si Marcoleta. Felix Berto Virgilia, Rud Marcobeta is a crook and government saboteur. Junelyn Suyu, kaya Salvaje Forever. Stella Pulhencio, kaya Darwin Chonco, Flaviana Avila, Cecilia Peña, Pretty JP, Domingo Somera, Jacqueline, Lilian Lluvera, Jun Castro, Rebecca Sonyo, Jose Santa Maria. Ayaw ni Marcoleta umabot ang investigasyon kay Digong at sa 51 billion ni Polong. Angel Milanes, Bolinao Pride Kakosa TV,
Jess Garcia, Owen, Lemuel Kiawit, lahat ng mga vlogger dyan na nagsisimula pa lamang o kaya meron ng monetization sa kaninyong channel, pwede nyo pong i-re-upload ito pong vlog ko, no? Para makatulong din po sa pagpapakalat ng impormasyon, and pagka pumapabor po ang sitwasyon sa inyo, mapagkakitaan nyo pa. Hindi ko po pinagdadamot. Ang mga vlogs po natin dito, naka-Creative Commons po yan. Ibig sabihin, anytime pwede nyong gamitin as is, i-re-upload ninyo. See to it lamang na kahit paano lagyan nyo ng kaunting edit para hindi po kayo ma-demonetize kung kayo po monetized na. I-amplify po natin ang mensahe ng para sa katotohanan. Lemuel Kiawit, Sahara Suen, Rosana Soto, Mami and Jacob TV, Wesesel Malingat, kay Karen Chris Ribak, Eileen Drinon, Jaime Lozano, W.L. Palomar, Brenda Barton, Melissa Ganotise, kay Eugenio Campos, okay, si Bingbong Marcause, GMK, Roberto Prago, Mary Cachola, Levi de Guzman, Nicanor Bulataw, namuka rin. Namuka rin, oh. Sipain natin yun, ha. Sabi niya, namuka rin. Sipain natin tong Nicanor Bulataw. Yan. Remia Pasyolan, Abelito Chavez, Rosana Soto, Opinyon ng Duka, Sera Force, Army Cantero Samson. Nagtataka ako bakit may mga nagagalit sa mga pinag-uusapan natin balita. Ano? Saan ba kayo pumapanig? Sa kurap o sa... Di ko mawari. Dapat pare-pares tayong galit sa mga kurap eh. Adel Dicang Telino, Westmel Cup, Cesar Bequillo. Shoutout po sa misis nyo na si Grace Bequillo. Kay Dised23, Luke Macpil. Kaya sabi, eto pang Luke Macpil. Kaya dapat ang magnanakaw, asawahin nyo ang kapwa magnanakaw. Ewan ko kung sino pinapasaringan niya. Eugenio Dahino, Henry Havinar, Arnel Afuya, Hudasang Duterte. Tapuan, tinawag naman natanga yung host ng Dabante. Bakit kaya hindi mag-charity boxing sila ni Collecta? Lisel Samar, kahit anong paliwanag niya, hindi maiiwasang mag-isip ang mga tao. Malu Estraela, Freddy Barbosa, happy birthday po sa inyo, Freddy Barbosa. Estrelita Onsatan, Lorna Domanico, Romeo Cafanas, Victor Manuel, Lina Pamilara, Remy Pimentel, Efren G. Rosalan, kaya Andres Zapanta Jr., Alex.com, Remedios Bulatewix. Ayos ang pangalan ninyo. Kaya Sally Dahino, Bernie Maliwat, okay, si Pater Inbetando, kaya Mapi Delis Smith, Cecilia Peña, Bonifacio Lopez, Nilda Sobrepena, Nene, Beverly Wagan, Rodita Periña Lacaba, Daddy Dinds TV, Rich Montan. Yan, salamat din Beverly Wagan, kay Wesesel Malingat, Heidi Baklig, Aris Garabillas. Oy, kay DJ Byron Music and Topic TV, shoutout sa iyo tol. Paki-subscribe din po ninyo si DJ Byron Music and Topic TV, mga tol. Edwin TV Vlog, Florentina Santos, Marilu Balbin, Joe Ramoso, Dib Bichero, Antonio Roman, Army Cantero, Samson, kay Bonifacio Irinco, yan, si GMK, si Victorino Bicoy Ranch, Opinyon ng Duka, Sera Force, Brenda Barton, Criselda Apare, Ralis Carlenga, Gary Belano, Sally Dahino, kay Karen Chris Ribak, Liana, yan, si Lyndon Bautista, Kuyakoy 48, Lorna Domanico, Pate Mint Green, 67 Variety, Maringcha Villeros, sa ayaw at tanggapin ni Marcoleta na may co-flirt, conflict of interest, kaya parang nag-aabogado siya. Si Marilyn Antolin, correction sa message ko, dapat siyang tanggalin at imbestigahan si Marcoleta. Mami and Jacob TV, June Castro, kaya nga yung 8 senador na aso ng mga Duterte sa buhatan talaga, mga nagkakampihan na. Mami Best Friend, shoutout po sa inyo. Lourdes Lorcha, Ilocanang Kuripot daw. Paano po mag-re-upload? Top 1. I-download nyo lang po. Hanap po kayo ng mga downloader sa internet. And I suggest i-download nyo yung rewind kasi naka-filtered na po yun eh. Wala na po yung mga pagtigil ko. Halimbawa, lumulunok po ako ng ganito, di ba, ng laway. Kasi tapos okay, tumitigil ako, tahimik ako. Naka-filtered na yon.
Kaya maganda yun ang i-download ninyo tapos i-re-upload ninyo. Ako ngayon, ang ginawa ko dito sa channel ko, kasi meron akong 4 na channels eh. Yung active talaga ako dito sa live natin, tapos nire-re-upload ko sa Top 1 Rewind. Nang hinayang naman ako doon sa 2 channel na hindi nagagamit, kaya doon ko na rin nire-upload lahat. No? 3 channel ang re-uploading kong area, and kumita man ng maliit, at least makatulong na, di ba? Edgar Repata, kay Atron Sala, Natsu, yan, si Janet Ladra, Mary Cachola, Aris Garabilla, Cesar Pong, Owen, Mr. Toink, yan, si Rich Montan, Rica Cruz, yan, DJ Byron Music and Topic TV, Cha Villeros, The Punisher, GMK, Winnie Sagun, Mash ID, Gmox Requilman, Lakay T. Amyanan Mix Vlog, Luna Rain, Irene Rosbero, si Abelito E. Chavez, kay Teob Tuason, Corazon Duyugan, Domingo Lintag, Victorino Bicoy Ranch, yan, si Silvia B. Francisco, Bernie Maliwat, Nilda Sobrepena, yan, si Timmy Tess Tamayo, kay Maria P. Palisok, Eugenio Campos, Karina Akain, Jerry Boy, Bonifacio Payumo. Naisip ko pala, birthday month ko next month October. Pagka loobin ng Diyos mga tol, magsasagawa ako ng feeding program sa mapipili kong lugar. Pero syempre, ko-coordinate ko yan sa ating kapulisan. Hindi na sa barangay. Kapulisan na lang para mas mailapit natin ang ating kapulisan sa publiko. No? Kaya sana patuloy nyo lamang suportahan ang ating programa. Marami po tayong mga advokasya dito na hindi ko naman po inaanunsyo na. Pero dahil nga po birthday month ko next month, inanunsyo ko na lamang if ever. Ano? God willing, mangyari yon. Gemma Garais, kay Roberto Frago, kay Juliana Jules, Jacob Rivera, kay Romy Tenorio, Atron Sala, Imelda Castro, Antonia Natibi, Jose Santa Maria, Rafael Mejico, Jesusa Lourdes Almeda, Janet Ladra. Buti naman tol, na-respectan mo yun. Sinipa ko na. No? Ganun talaga ang mga didishits, mababaho ang bunganga Yan, si John Castro, maganda, bumaliktad si Gutesa, no? Malalaman natin yan. Rich Montan, Maylin Biado, Cecilia Peña, kay Ray De Guia, Froilan Solis, yan si Kuya Froilan Solis, Ralis Carlenga, Aileen Drinon, Ashley Hilda, Mr. DJ Music Lover. Parang pamilyar sa akin tong channel na ito, Mr. DJ Music Lover. Music Playlist, kay Rica Cruz, Telma Ponce, Mary Jo, JLP Almeda, Polly Maribel Pascua, Mac1, si DJ Byron Music and Topic TV, kaya Brenda Barton, Timmy Tess Tamayo, kaya pilit pinagtutulungan si Romualdez para maiugnay kay PPBM. Alam niyo, ako naghahangad ako ng katotohanan. Imbestigahan si former Speaker Martin Romualdez para malaman natin kasi mamaya may kasalanan siya, di nakaligtas siya. Pero kung wala namang kasalanan, dapat i-amplify din natin yon. Kung walang kasalanan kasi si Speaker Martin Romualdez dito, ibig sabihin, magaling siyang speaker, no? Though nagkaroon lang ng kaunting, malaki na rin pagkakamali by command responsibility pa rin kasi na sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagkaganito yung budget. Silang dalawa ni Senador Chis Escudero diyan po sa Congress. Hindi nga rin dapat kalimutan itong si dating Senate President Mig Zubiri dito mga tol di ba? Parang nasa-set aside si Senate President Mig Zubiri pero tandaan natin lumobo ang pondo sa budget insertion. Tuloy-tuloy po yan since 2018. Kung since 2018 hindi pa pwedeng walang command responsibility ang Speaker at Senate President. Hindi pa pwede din dapat ma-exempt dito si Senator Mig Zubiri. Sa aking pananaw lang dapat maimbestigahan din siya. Ano ang kanyang naging lapses sa panahon ng siya ay Senate President na nagkaroon din ng budget insertion. Bagamat lumobo talaga ito nung Senate President na itong si Chis Escudero. Si Brenda Barton, Timmy Tess Tamayo, Rosana Soto, Bel Villena, Franz Winnipeg, OFW Malaysia, Dandy Great Channel, Chess Master, Johnny Bumatay, Ana Garcio, June Castro, Raimundo. Unti-unti nang nauubos yung mga basher natin, mga tol? Wala na masyadong magulo. Si Argo, di na nakaporme. Ubos yung... ipakita ko sa inyo kung gaano karami itong account ni Argo, mga tol. Ipakita ko sa inyo. Ito, ganito karami
ang account ng Argo na nanggugulo sa ating, yan oh, ang dami oh, puro Argo bingot. Ng teteng na yan, no? Ano to? Talagang bayaran sila, no? Mga tol? Bayaran sila para magsipag na magkomento sa mga katulad natin na sumusuporta sa gobyerno. Si DP Syndicate, yan. Raymundo, Berto Milagro, kay Richmond Tan, Mac Estrada, Bonifacio Lopez, yan. Si Marlouis Makiling, The Punisher, Joji Nepomuceno Relato, Mac Juan, Rayon Enicose, Lourdes Lorcha, Randy Gorospe, Corazon Duyugan, Gina Bulesa, June Madriaga, kay Nonchalant Anito, Lynn Malado, Lunas Opids, Beverly Wigan. Wala po bang balita if kailan uli yung Blue Ribbon? Wala pa, inuuna daw kasi tol yung yung budget hearing ngayon. Kaya this week walang hearing ang Blue Ribbon Committee. Louie Acuna, Jinskit, OFW Malaysia, Danilo Sabala, Timmy Tamayo, Gina Biado, kay Nico Rose Ramos, Willie Bautista, Randy Gorospe, Rayon Enicose, kay Hiyang Kalmalang, Benedicta de la Peña, Gina Rayman, Eduardo Lising, wag gawing testigo ang mga diskaya. Si Nelson Batallones, Jenny Ramos, OFW Malaysia, Rica Cruz, Franz Winnipeg, Chess Master, Jackie Anderson, Karina Akain, Lisa Manglalian, Jun Guerrero, Elena Ilarde, Tito Waldo, Cecilia Peña, Jinskit, shoutout sa inyong lahat Chris Ulo, si Chris Ulo ba to? Yung ating kasamahang sumusuporta sa ating gobyerno na napaka magaling magpatawa. Siya ba yon o baka kapangalan lang? Anyway, shoutout hindi siya. Yulo pala, hindi si Chris Ulo. I'm sorry, naduling ako. Chris Yulo. Shoutout sa iyo, Chris Yulo. Nori Raso, si Power, Louie Acuna, Suro Sales, Natsu, Romel Puentes, Jerry Ronyo, Ana Vito Cruz, Jaco Rivera, Mosh Channel, OFW Malaysia, Weseselma Lingat, Elena Ilarde, Jenny Ramos, Emily Sabiñano, Nilda Arceo, Nestor Magkaleng, Dexter Jr. Agustin, Eugenio Campos, Suro Sales, Evelyn Claro, Manuel Obseñaras, Manuel Obseñares, Jonathan Aquino TV, Maring Yaya Dab, Lisel Samar, Raymundo, Teob Tuason, Francie 130, OFW Malaysia, Richmond Tan, Rayon Enicose, Lorna Domanico, Roxanne Espejo, Timites Tamayo, kay Louie Acuna, Chabilleros, libra tayo Paring Ian, Outsider, Mami Best Friend, OFW Malaysia, Mr. DJ Music Lover, yan, si Lourdes Lorcha, Owen Guilleno. May nagtatanong, si Romualdez walang kinalaman. Sabi niya, wala daw po siyang alam, kaya dapat imbestigahan siya. Yung akusasyon kasi ni Chis Escudero, wala namang pasabog doon. Sabi nga ni Martin Romualdez, DDS script. Kasi yun na po talaga yung nakikita natin, napapanood at naririnig natin sa mga nakalipas na panahon. Sana meron siyang ebidensyang inilatag. Ang problema, yung nag-iisang ebidensya nila by testimonial evidence, na si Orly Regala Gutesa, paano masasampahan ng kaso si Congressman Romualdez kung hindi siya magpapakita sa Department of Justice o kaya sa Ombudsman, di ba? Jasmine, Richmond Tan, Gracia Abalos, Timites Tamayo, Eugenio Campos, Karina Akain, Elena Ilarde, Pink Velvet, Nilda Arceo, kay Maria Aileen G. Taojo, Leray, BMB Catlove, Leticia Vargas, Jinskit, Richmond Tan, Ran Cudi, Roldan B. Okay? Ano pala to? Basher pala to. Sampal ko sa pagmumukha mo yung kinikita ko dahil sa katulad mo na didishit, tumutulong sa bayad sa akin ng YouTube Yan. Sipain na natin. No? Pagka laban sa paniniwala ng mga didishits, bakit kaya iniisip nilang bayaran? Siguro gawain nila yon. Kaya ako hindi mawala sa isip ko mga tol na kaya galit si Sara Duterte sa Congress kasi alam niya yung kalakaran during noong Duterte administration. Tapos ngayon hindi sila masyadong nakikinabang. Biruin ninyo, panahon ng Duterte 51 billion para kay Pulong. Tapos ngayong panahon ng Marcos hindi man lang umabot yata ng 1 billion. Di ba? Sa clap noon. Kaya siguro ang sama-sama ng loob nila kasi dating nagtatamasa tapos ngayon hindi na nagtatamasa. Macaroons, LD Channel, Jean Mira Puentes, Victoria Rulia Galvez,
Lorenzo Sabado, Diego Uy, Jody Sai, Louie Acuna, kay Noel Jonela, Jennifer Sarmiento, AC, Phil Tan, Francil, Ruel BC Salt, BMB Catlab, kay Outsider, Elena Ilarde. Hindi kasi outsider yung mga basher kasi hindi na nagpapasaya, nanggugulo na sila, no? Saka maraming mga manonood natin ang umaalis dahil sa ang gugulo nila. Makikita nyo yan pagka nagko-comment sila, alis na lang sila kasi ang gulo nung basher. Hindi makapag-comment, nagpa-upload. Yun yung mga dating binibigyan natin ng konsiderasyon pero ngayon sinisipa na natin dito sa YouTube. Sa Facebook, sige, welcome kayo. Okay lang. Total, ang Facebook naman, hindi na masyadong pansinin ngayon sa mga video eh. No? YouTube talaga ang sentro ngayon ng atraksyon ng publiko. Pero sa mga panulat, Facebook pa rin. Yung mga artikulo, Facebook pa rin. Yan, si Brenda Barton, LD Channel, G. Jeans, Paulina B. Aguilar, Nemia Beltran, Jenny Ramos, Nora Labadan, Power, Perlita Mayo, Mars Wies, Frank Diang, BMB Catlab, Su Rosales, Mami Best Friend, Louie Acuna, Kersey Gabe Candelaria, Ernesto Rivera, Lynn Malado, Lunas Opids, Edwin Galleto Imasa, Ange Tubera, Lourdes Lorcha, kay Timmy Testamayo, Karina Akain, Imelda Patricio, Jean Mira Puentes. Nagpapaulit-ulit na yung mga pangalan. Sige, maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. Hanggang dito na lamang ha. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.